Nagsimula ang episode 3 nang ipakita ang isang nakaraan noong 1908 at makikita natin si Francis sa isang perya at pinapasok siya ng isang matandang lalaki sa Hall of Mirrors at nakita niya sa loob ang iba't ibang mga nakakatakot na mga tao at pagkatapos ay nakita din niya doon ang isang nakakakilabot na matandang lalaki na iisa ang mata at nang magtatakbo siya sa labas ay pinagsabihan siya ng kanyang ama na huwag kang duwag at nang masiraan sila sa daan ay pinabili siya ng kanyang ama ng lemonade. Pagkatapos ay ibinigay niya sa batang babaeng tindera na si Rose ang kanyang tirador bilang kapalit ng lemonade, at sa daan ay tinanong siya ng kanyang ama kung nasaan ang kanyang tirador, ngunit ninitian lang niya ito. Pagkatapos ay nakipaglaro siya kila Rose, at nang pumasok siya sa loob ng kagubatan ay binalaan siya ni Rose ngunit hindi naman niya pinakinggan ito, at habang nasa loob ng kagubatan ay ilang ulit na nagpakita sa kanya ang matandang lalaki na iisa ang mga mata, at agad siyang nagtatakbo habang nagsisisigaw ng dahil sa takot. Pagkatapos ay biglang bumaba ang mga paa ng matanda at naging isang halimaw ito, at nang kakagatin na siya nito, ay bigla itong iniudor ni Rose sa isang mata, kaya't nang dahil dito ay nakatakas ang dalawa at lumabas kaagad ng kagubatan, at sa kasalukuyan ay sinundo na si Lily ng kanyang ina sa Juniper Hill. Samantala sa kulungan ay pilit na pinapaamin ni Chief Bauer si Hank, ngunit sinabi ni Hank na wala siyang kasalanan at hindi talaga siya ang pumatay sa mga bata sa sinehan. Pagkatapos ay sinabi ni Lily sa banyo kay Ronnie na dinala siya sa Juniper Hill dahil nakita niya ang ulo kanyang ama sa isang garapon sa grocery, at gagawin ko ang lahat upang makabawi ako sa iyo, at kukuhanan natin ng picture ang makikita nating mga nilalang upang makakuha tayo ng ebidensya, at nang malaman nila na hindi ako nasisiraan, at nang mapatunayan din na hindi talaga killer ang iyong ama, at dahil may psychic ability si Halloran ay kinuha ni Shaw ang isang relic na may kinalaman sa kanyang nakaraan, at sinabi niya na makakatulong ito kay Halloran upang makita niya ang demonyong nilalang na matagal na nating hinahanap. Pagkatapos ay sinabi niya kay Leroy at Polly na magiging isang human compost niyo si Halloran, at basta sundin niyo lang siya nang wala ng tanong-tanong, at sa eroplano habang hawak ang ibinigay ni General Shaw ay sinabi ni Halloran na lumiko tayo sa silangan, at ang laman pala ng kahon ay ang tirador ni Francis, at si General Shaw pala ang batang si Francis noon. At sa kasalukuyan ay ipinakita si Rose na ngayon ay matanda na, umattend siya sa isang meeting tungkol sa paghuhukay ng gobyerno sa Derry, at sinabi sa kanya ng isang lalaki ang tungkol sa nahukay na sasakyan ng Bradley Gang, at sinabi nito na kailangan mo nang kumilos kaagad bago pa man makarating ang mga naghuhukay, ngunit sinabi ni Rose sa kanya na, hindi na namin kailangang makialam o pigilan sila kung ano pa man ang gusto nilang makita sa ilalim ng lupa. Samantala ay tila nawawala na sa sarili si Halloran, kaya't nag-alala sa kanya sila Leroy, at biglang tumayo at naglakad si Halloran, at sa kanyang isip ay napunta siya sa isang imbornal, kung saan ay nakita niya ang mga matang nagliliwanag ni Pennywise. Sinabi niya na sino ka, pagkatapos ay nakita niya ang iba't ibang mga pangitain at nakita din niya ang mga katawan ng tao na mga nakalutang, at nakita niya ang kanyang lola at sinabi nito sa kanya na tumakas ka na, dahil paparating na siya, at nang buksan niya ang pinto ng imbornal ay ang pinto pala ng eroplano ang kanyang binubuksan, at salamat na lang dahil nagawa siyang mailigtas ni Polly bago pa man siya mahulog sa eroplano, at habang nagpapagaling siya sa infirmary ay sinabi niya kay General Shaw na nakita niya ako at hindi niya tayo dapat nakita, at kung ipagpapatuloy pa natin ito ay baka may mangyari lang na masama, at pabayaan na lang natin siya, ngunit nilayasan lang siya ni General Shaw. Pagkatapos ay pinuntahan ni General Francis Shaw si Rose sa antique store nito, at hindi pala sila nagkikita ni Rose sa loob ng 50 years. Ngunit sinabi ni General Shaw na wala akong natatandaan kahit na ang iyong pangalan, pero ang naaalala ko ay ang aking ama, ang buhay ko sa base, at higit sa lahat syempre ay ikaw, kaya't hindi makapaniwalang napangiti si Rose sa kanyang narinig. Pagkatapos ay ipinakita ni Shaw ang isang papel tungkol sa government excavation, at sinabi niya na maghuhukay sila at maglalagay ng mga tubo, pero nag-aalala ang mga kasamahan ko na baka mahukay ang mga nakalibing sa sementeryo, kaya't dapat na magtulungan tayo at ituro mo sa amin kung saan kami dapat maghukay. Pagkatapos ay umalis na si General Shaw, at ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay ibinalik ni Rose kay Francis ang tirador na ibinigay nito sa kanya bilang kanyang alaala dahil aalis na sila Francis sa Derry, at sa kasalukuyan ay nagpunta na sila Lily sa lumang tower, at tinanong ni Ronnie sa lahat kung papaano nila mapapalabas at makukuhanan ng picture ang demonyong nilalang na nagpapanggap. Kailangan siguro nating galitin siya. Paano ba nagpakita ito dati sa inyo? Umaatake at nagpapanggap siya bilang si Matty at ang daddy ko. Nagpapakita din siya sa akin at nagpapanggap na si mommy ko.
At biglang sinabi ni Rich na isang nilalang at evil spirit iyan. Paano mo naman nalaman? Hindi ako sigurado pero isang babalawo sa Cuba ang tito ko, pero kapag may gumagawa ng masama sa kanya, ay tinatawag niya ang isang nilalang at pinapapunte niya ito sa taong iyon upang takutin. Pero paano ginagawa iyan ng tito mo? Pagkatapos ay ipinakitang nagsasagawa na ng ritual sila Lily sa isang sementeryo, ayon sa instruction ni Rich. Samantala ay tinanong ni Leroy kay Halloran kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya sa eroplano. Palaging sinasabi sa akin ng lola ko na tingnan ang isang bagay nang hindi sila nakikita. Pero may nararamdaman akong isang uri ng puwersa sa likod ng ulo ng anak mo na hindi ko maipaliwanag. Samantala sa sementeryo ay nalaman nila Lily na hindi pala talaga marunong si Rich tungkol sa mga ritual. Kaya't nang magalit sila ni Ronnie kay Rich ay agad nilang nilayasan ito. Pagkatapos ay sinundan sila nila Rich at Will, at laking gulat nila Lily nang biglang nag-crack ang mga lapida, gumalaw ang mga rebulto, at nabiyak ang lupa sa sementeryo, at sa mga hamog ay biglang nagpakita ang mga multo nila Teddy, Phil at Susie, at nang kukuhanan na sila ni Lily ng picture ay nasabit naman ang kanyang camera sa isang puno, ngunit nagawa naman itong mapindot ni Ronnie bago ito mahulog sa damuhan, at nang makuha ito nila Will ay nakita niya ang isang kamay na lumabas sa isang trip, kaya't agad niyang pinagkukuhanan ito ng camera, pagkatapos ay nagkita-kita na sila nila Lily, at nagpunta na sila sa kanilang eskwelahan upang ma-develop ang film. At nakita nila sa na-develop na film ang multo nila Teddy, Phil at Susie, at sa huli ay nakita nila ang nakuhanan ni Will sa crypt na isang hubog ng nakakatakot na clown na mayroong umiilaw na mga mata.